Ayan, what's up mga kapitbahay? Welcome back na naman dito sa channel natin. Okay, dahil uwian na, 6:45 na, ano? Mayroon tayong isang katanungan ng isa nating kapitbahay. IT siya. Nagtatanong po siya sa akin about sa TP-Link Umada. Ayan, hindi kasi siya familiar. Napanood niya yung video ko about dito sa TP-Link Umada, which is paano mag-configure local lang, which is yung i-configure mo yung Umada controller through local, i-access mo yung IP niya, tapos dun mo siya i-configure. Okay, yung katanungan po niya, paano nga ba daw mag-create or paano mag-configure ng Umada na switch na gamit mo yung Umada controller. Wala siyang device ano siya, naka-cloud. Kasi dun sa TP-Link Umada website, meron kasing free doon na cloud controller. Pwede mo yung gamitin yung free pero may limitation. Okay, so yun yung gamit niya. So ngayon, ituturo natin sa kanya or ituturo ko kayo ng konti kung paano mag-configure ng TP-Link Umada switch dito sa ating Umada controller, which is like kunwari naka OC 200 ka or install dito sa PC mo na server mo, kung paano mag-configure. Parehas lang po yun, wala silang pinagkaiba. Kaya ayun. So ang tinatanong po niya, paano nga ba daw mag-create ng VLAN gamit yung Umada controller? Ayan, yan po yung katanungan niya. Kaya let's go. Tuturuan natin siya, ituturo natin ng konti, basic configuration ng VLAN gamit yung Umada controller. Okay, tamang-tama, dumating na yung Umada TP-Link. Alright, kaya let's go. Ipapakita natin sa kanya, i-configure natin gamit yung Umada controller. Alright, stay tuned mga kapitbahay. Let's go. Ayan na siya, naka-setup na siya. Ko-configure na lang natin. So, eto, kailangan pag nag-configure kayo nito sa Umada para ma-adapt, ang gagawin nyo is dapat default lang. Wala ka pang binabago, which is wala ka pang nilalagay na password, wala ka pang ini-edit dito sa local local configuration niya para mabasa siya doon sa iyong Umada controller. Okay, let's go. Ready na yan, nakakabit na. I'm sure may nakuha na tong IP doon galing sa DHCP server natin. So let's go. Pupunta tayo dito sa Umada controller natin, isi-set up natin or i-add natin, and then magki-create tayo ng VLAN. Okay, let's go. Right, so ayan mga kapitbahay, no, nandito tayo sa controller natin. So ito, controller natin is hindi to device mismo. Controller natin is naka-install lang to dito sa PC natin. Ito yon, ayan, kung yung mapapansin. Okay, pero all the same lang po yun kahit naka OC 200 ka or mas highest na controller or naka cloud controller ka, all the same lang po yun. Kaya let's go. Siyempre, unang-unang pagbukas mo, pumunta ka rito. Dito tayo sa site list natin. So, ito yung site natin. So, siyempre, isi-select natin yan. Punta ka lang dito. Ayan. Global view. Select mo lang yung site na kinreate mo nung kinoconfigure mo yung Umada controller mo. So, kapag kinlik mo yan, lalabas na ganyan. So, nandyan na lahat. Okay. So, sa ngayon, ayan. So, dito sa settings, nandyan na lahat yung configuration. Kuwari, naka-Wi-Fi ka. Ayan, or naka-AP ka. Ayan, yung mga LAN niya. So, ang gagawin natin ngayon, i-add natin yung device na yun, yung switch natin. Punta ka lang dito sa device. Ayan, kung yung mapapansin. Ayan, kung yung mapapansin, dalawa yung na-detect niya na switch. Ito, switch po to. Ito, adapt field. Ito, kasi etong switch na TP-Link na Umada na isa na to is naka-configure na kasi yan. So, may username and password na siya. So, kapag kiniklik mo siya na adapt, hindi na siya ma-adapt kasi nga iba na yung status. So, ito yung bago nating switch. Ayan. So, which is ito yon. Ayan. Okay, naka-pending po siya. SG24 port. So, ito magkaiba silang model. Alright. So, let's go. I-adapt natin to, yung switch na to. Okay. Punta ka lang dyan sa device. Ayan. Tapos, makikita mo na siya agad. So, click mo lang tong action adapt. So, adapt. Ayan. Kung yung papansin, adapting siya. Ayan. Wait lang natin na maging adapt or maging connected na yung status niya para makita natin. Adapting. Siguro mga ilang minuto din to. Ayan, kung nyo mapapansin mga kapitbahay, connected na yung bago nating switch. Ayan. So, let's go. I-configure natin siya. So, kapag pumunta ka dito sa device, ayan, makikita mo siya dyan. Ayan, kung nyo mapapansin, andito na siya. So, ang request lang naman ng tropa nating IT is kung paano mag-create ng VLAN dito sa switch mismo. Okay? So, ayan, kung yung papansin mga kapitbahay, new switch. Paano nga ba magpalit yan? Double click mo lang to. Ayan, punta ka dito sa config. Ayan, makikita nyo, name. Yan. Pag pinalitan mo yan, yan din yung lalabas dyan. Okay? So, let's go. Ko-configure natin. Gagawa tayo ng VLAN dito.
Okay, paano nga ba gumawa? Ayan. So, ito mga kapitbahay, napaka-basic lang gawin ito kapag meron kayong ganitong UMADA controller tapos naka TP-Link UMADA switches kayo. Okay? So, napakaganda po kasi talaga nito. Pero iba kasi ayaw gumamit nito kasi syempre, 'di ba? TP-Link made in China. So, sa US nakabantong TP-Link na to kasi nga may security leak to. Baka maya i-hack tayo ng China, parang ganun. Pero not sure, pero siguro naman hindi naman siguro ganun. Pero pagdating kasi sa US naka-block talaga to. So ayan, kanyang mapapansin isa pending, 'di ba? Kasi nga yan yung natin, yung naka-configure niya. Naka-configure na yan through local. So ito ngayon, ang i-testing natin is i-configure natin through controller. Okay? Paano nga ba mag-create ng bilan dito sa switch na to? So dito lang po tayo. Punta ka lang yan sa settings. Kaya nyo mapapansin, ayan o, wired and wireless network. So, punta ka lang sa LAN. LAN, pag kinreate mo yung LAN, medyo mabagal kasi yung PC ko kasi dito lang nagraran yung controller eh. So, kung nyo mapapansin, ito yung default LAN niya. Ang senaryo mga kapitbahay, kasi etong tropa nating IT is meron siyang pfSense. So, ang mangyayari, ang switch na to is, ang gagawin lang niya rito is hindi siya pwedeng gawing layer 3. Kasi etong switch na to, ano to mga kapitbahay eh, naka layer 3 na to, yung switch na to. So, pwede mo itong gamitin as a routing device. So, ang mangyayari lang ngayon is magkakaroon lang siya ng parang layer 2 lang. So, ang gagamitin niya layer 2 lang. Kaya, kikreate lang siya ng bilan kasi gusto niya mag-create ng bilan dahil maglalagay siya ng captive portal na nakapoint sa wifi at saka sa iba hindi. Ayan, kaya gusto niyang gumawa ng bilan dito. So, nalilito po siya kaya nagpaturo po siya sa atin. So, ganito lang pag-create ng bilan. So, punta ka lang dito. Ayan, sa dulo. Ayan. Kita ka rito sa dulo. Ganito yung mga bagong controller. Ayan. So, almost the same lang din. Mag-create ka lang ng new LAN. Ayan. So, kapag gusto mo gawing routing, yan, i-configure mo yan, i-configure mo yan, DHCP, ganito, ganyan. Pero dahil nga, ang gagawin natin is mag-create lang tayo ng bilan dahil nga mayroon siyang pfSense firewall. So, si pfSense firewall ang kanyang routing device. So, ito, magiging switch lang talaga. So, ang gagawin mo, click mo lang bilan. Ayan. Tapos, ang gagawin mo is, click mo lang dito. Switch only. Ayan. Tapos, lagay mo dyan. Like, for example, yung name, VLAN 55. Sample lang to So, yung VLAN ID mo is 55. Ayan. Nasa sa inyo na po yun. Tapos, dito, kahit wala ka nang gagalawin dyan, okay lang yan kasi layer 2 lang. Ayan. Tapos, click mo lang save. Ayan. So, ganun lang. Click mo lang save. Ayan, tapos nandyan na siya. Okay? Ulitin natin. Punta ka lang sa settings, tapos punta ka rito sa wired and wireless network, tapos LAN. Ayan, create. Pag click mo yun, lalabas na yan. Tapos, punta ka lang dito sa dulo. Ayan, create new LAN. Tapos, ayan, na-create mo na yan. So, after mo ma-create yan, balik ka rito sa device mo. Ayan, balik ka dyan sa device mo. Tapos, ang gagawin mo is, i-double click mo lang itong new switch mo na to. Pag dinouble click mo yan, ayan, kung nyo mapapansin, may makikita ka dyan sa baba. Ayan o. Details, port, clients, tapos config, tapos statistics. So, punta tayo sa config. Ayan, unahin natin yan. So, yan. Kayo bahala kung babugin nyo yung iba dyan. Pero okay lang. Device tag, add new tag. So, nasa sa inyo na po yun. Pero dahil magka-create lang tayo, ayan, punta ka rito sa baba. Makikita mo, VLAN interface. Pag kinlik mo yan, yan, lumabas na yung bilan dyan na kinreate mo dito kanina. Okay, so enable mo lang yan. Yan, tapos pag na-enable mo, pwede mo siyang i-edit na ganito. Yan. Yan. So, naka-DHCP lang yung bilan mo. So, pwede mo siya lagyan ng kapag gusto mo ng ng layer 3 function, di ba? So, ganyan lang siya. So, lalagyan natin siya ng IP. Ay, hindi pala. Layer 2 lang pala to. Okay? So, cancel mo lang yan. Tapos, create, apply mo lang. Ayan. Pag in-apply mo yan, yun yung mapapansin. Okay na yun. Naka-create na yung bilan mo dyan. So, nandito na yun sa switch mo. Okay? Kapag kinreate mo yan, yun yung mapapansin. Pag bumalik ka dito sa config, yan. So, ganun lang ka-basic. Naka-enable na yung bilan. Ay, enable mo na. Apply. Ayan. So, enable na po siya. Ayan. Tapos,
Ayan, enable na siya. Ayan, kung nyo mapapansin, andito na siya. Pag double click mo, pag bumalik ka ulit dito sa config, ayan, bilang interface, ayan, naka-enable na po siya. Okay, so ang gagawin mo, syempre, di ba, dito, kung inyong mapapanood doon sa dati kong video, kapag nag-configure ka ng TP-Link na to, hindi agad mag-i-effect yan kahit nag-create ka ng VLAN. Kaya, kailangan mo talaga static assign per port ang VLAN kung saang bilang ID ipapaloob mo siya. Parang pag sa Cisco, parang ang gagawin mo is i-switch port mode mo, access VLAN 55, parang ganun. So dito, pupunta ka lang dyan, click mo lang yan, tapos punta ka dito sa ports. Yan. Pag pupunta ka sa port, makikita mo siya dyan, yan, port, di ba? Yan yung mga port. For example, yung port 2 is gagawin nating member ng VLAN na yon. So edit mo lang yan, yan, port 2, yan, tapos VLAN 55, yan, tapos ayan, pwede mo yan i-enable, yan, pero pwede nang hindi, pwedeng i-ano mo lang, i-ganon, tapos click, yan, kung nyo mapapansin, ayan, profile niya is naka VLAN 55 na siya. Okay, so ayan, after mo ma-assign yan, tingnan mo yung profile, VLAN 55 niya. So, punta ulit tayo dito sa settings. Mag-create ulit tayo ng bagong VLAN. Ayan, kaya mo mapapansin na kapag create na ako ng VLAN 66. So, ang gagawin mo, pag nag-create ka na ng VLAN, punta ka lang ulit doon sa devices. Tapos, double-click mo lang ulit yung new switch. Tapos, same process pa rin. Punta ka sa ports. Tapos, for example, itong VLAN port number 3, gagawin nating VLAN 66. Ayan, punta ka lang sa baba. Ayan, all 56. Tapos after mo nyan, select mo lang. Ayan, kung nyo pupansin, naka VLAN 56 na po siya. Ayan, di ba? Ayan, okay. After mo nyan, pwede na yun. Ibig sabihin, gagana na po yun. So, ang kalalabasan po is ito, ang port 1 is yan yung parang magiging trunk port natin. Okay? So, dito kasi mga kapitbahay, sa TP-Link switch, kapag nakasulat na ganyan, all or admit all, ibig sabihin parang naka-trunk port na po siya yan. Kasi, dito kasi sa TP-Link switch, kung nyo mapapansin, yung isa kong TP-Link, yan, itong TP-Link ko, admin, yan, kanya mapapansin kapag pumunta ka rito sa layer 2 tapos VLAN, yan, kanya mapapansin dito sa port, yan, kapag yung port kasi yung frame niya is naka-admit all, parang nagiging trunk port po yan, parang siya na yung pinaka port trunk na hindi kasi katulad sa Cisco na kailangan pang baguhin. Dito kasi kapag naka-admit all, automatic allow all na po yan, kaya no need to edit na. So, ang gagawin mo lang is itatag mo lang siya. For example, dito sa VLAN na to, for example, ito, VLAN voice ko is, yan, pag scroll down mo yan, nakatag po siya, nakacheck po siya sa baba. Automatic nakatag po yung port 24 kasi yan yung parang pinaka-trunk port ko. Kung yung mapapansin, ang status ng port 24 ko is, tingnan mo, ayan, walang binago, naka-admit all lang po siya. So, automatic, parang nagiging trunk port na po siya. So, pagdating naman dito sa Omada controller, so, itong number 1 natin is naka trunk port na po yan. Kung nyo mapapansin, kapag pumunta ka ulit sa settings, tapos sa LAN, yan, meron po tayong tinatawag doon na profile, ayan, yung mapapansin. Ito, switch profile, yan. Switch profile, meron na pong default dyan. Kung nyo mapapansin, naka all na siya, tapos native network natin is naka-default. Yan, default po siya yan. Yung VLAN natin, yan, no? Kapag kinlik mo to, edit yung action, makikita mo, nakatag na yung VLAN natin dyan. So, ibig sabihin, dadaan na siya ron. So, tatagos na siya. Makikita na niya yung PFSense. Kapag nagkabit ka dyan ng, tawag nito, ng device, tapos ipiping mo sa PFSense or yung VLAN, native VLAN, mapiping mo na siya or mapiping mo na yung ibang VLAN. Okay? So, yung untag, ibig sabihin, member siya ng native VLAN. Ayan. So, ganyan po siya. Ganyan lang po siya ka-basic. Ganyan lang po ang pag-create ng VLAN dito sa controller. Sana naintindihan po, no? So, mo mag-create ng VLAN, tapos natag mo na, nakapag-create ka na ng mga VLAN na gusto mo.
So ngayon, kung inyo mapapansin mga kapitbahay, ang native VLAN ko rito sa office is ang native network ko is 0. something. Mag-a-add tayo ng active VLAN na nandito sa pfSense natin, kung inyo mapapansin. Ayan, mag-a-add tayo ng VLAN na active dito sa pfSense natin. So ito ang i-add natin yung voice natin. So ang network ko nito is dito sa voice ko is ayan, kung nyo mapapansin. So ito yung network nya, 2. something. So 2.1 yung gateway. Okay, mag-a-add tayo dito sa TP-Link Umada natin ng bagong VLAN na active dito sa pfSense natin para actual natin matest. So punta tayo dito, LAN, tapos yan, kung nyo mapapansin, nandito na yung voice ko, VLAN 15. Tapos pag pumunta ka dito sa profile, ayan, so naka-ano na siya, naka-add na siya rito, ayan, voice. Okay, so kapag pumunta ka sa device, tapos dinouble click mo to, tapos ang ginawa kong port is port number 22. Ayan, taka dyan sa port. So port 22, tingnan natin, port 22, ayan, so inassign natin siya sa voice VLAN. So dyan natin ikakabit. Okay, so ipapakita ko sa inyo, iti-testing natin yung PC na to, titingnan natin kung makakakuha siya ng IP dito sa kinreate nating VLAN dito sa ating TP-Link Umada switch. Okay, ayan, connected. So kung nyo mapapansin, CMD IP config, yan. Yan, kung nyo mapapansin, yan yung nakukuha nating IP ngayon. So papalitan natin, ililipat natin sa port 22 para makukuha sa ng voice network, which is yung 2.0 something. Okay, so ito, kung nyo mapapansin, ayan, kung nyo mapapansin, di ba? 0. something. Okay, so tatanggalin natin yan. Kung nyo mapapansin, nakakabit po yan. Yan, nakakabit po yan dito. Yan, nakakabit po yan dito sa port number 24. Yan, kung nyo mapapansin, port 24. So ililipat natin siya ngayon dito sa port 22 para makakuha siya ng voice. Ayan, kung nyo mapapansin, nagbiblink siya. So ililipat natin to. Ayan, lipat natin dito sa port 22. Yan. Yan, kung mapansin, umilaw na sa port 22. So, balik tayo dito sa PC natin. Ayan. So, IP config, kung yung papansin, wala siya, di ba? IP config / renew. Yan. Magre-renew tayo. Okay, alright, sa okay, ayan, so pag nag-IP config ka, okay, so ayan, 2.86 na po na yung nakukuha niya. Alright, so gumagana po yung ating creation ng VLAN dito sa ating Umada controller gamit yung TP-Link Umada switch. Okay, so ayan mga kapay, so piping natin yung firewall natin. 192.168.0.1. Ayan, pingable po siya. So, ibig sabihin, accessible na po yan. Okay, so ayan. So, sana naintindihan po ng tropa nating IT kung paano. So, nag-heartbeat mesh kasi nga, yung voice natin is naka-reroute yan sa ibang ISP, kaya ganyan, nag-heartbeat mesh kasi hindi niya nababasa. Kasi, pag naka-static route ka, hindi mo mababasa kapag may sarili kang rules dun sa pfSense mo. Alright? Kaya ganyan. Pero kapag binalik ko yan, sa port 24, wala po yan. Kung nyo papansin. CMD ipconfig / renew. Hintay lang natin. Yan na. So, mamaya connected na po yan. Ayan, connected na po siya. So, kung nyo mapapansin, adapting na siya. So, pag nire-press mo yan, after nyo mag-adapt, magiging connected na po yan. Ayan. Kung nyo mapapansin, connected na po siya. Alright, so, ayan, ganyan lang po ang pag-create ng VLAN dito sa ating TP-Link Umada. Maraming salamat. God bless po. And then, for more tutorials po, keep on watching and stay tuned. Don't forget to hit that subscribe, like, and share para masaya. Kung mayroon kayong mga comment or katanungan, comment down below para
willing ako sumagot hanggat mayroon akong device or pwede nating i-vlog, ituturo ko po sa inyo. Maraming salamat. God bless and peace.